Ang ina-expect po natin kasi kanina, no, ang isa sa mga inisyuhan sa PINA ay yung AMLAC, yung Anti-Money Laundering, with respect to doon po sa sa account ni Vice President at ng kanyang asawa na si Attorney Maneses Carpio. So, in-expect po natin, next hearing ay makikita po natin kung ito po ay magtutugma sa SALN na nirequest din po natin sa Ombudsman para isumite sa Committee on Justice. Kong Joel, kanina before matapos yung hearing, mga bandang alas 6, umalis na yung ibang mga naimbitahan ninyo, pero sinabi naman ni Congresswoman Jervil na nagsubmit na sila ng mga papeles na dapat nilang isubmit. Alam ko hindi nyo papeles sabihin sa amin kung ano yung laman ng mga sinubmit nila, pero meron na ba kayong nasilip kahit papano na medyo smoking gun doon sa mga nasubmit kanina? Wala pa po kami nasisilip dahil kanina po nung natapos po yun ay sinumiti po to sa COMSEC at dahil medyo late na rin po, kami po ay umattend ng press con. So nagtuloy-tuloy na po kami po ba. Reaksyon niyo naman po doon sa ano epekto nito if ever po dahil parang pinag-uusapan sa social media yung after ng pagdalo ni Madriaga kanina doon nung pabalik na siya doon sa kulungan ay sinabi niya na yung wini-waive nga niya yung bank secrecy na pumirma siya sa bank secrecy waiver. Bakit importante ito, Congressman Joel? Pagpapatunay ito dun sa mga nilahad niya dito sa ating sa kanyang sinumpaang salaysay at sa kanyang supplemental affidavit. Kung maalala po ninyo, may mga ilang bangko po na binanggit po niya na ginamit doon na para pasukan ng malalaking amount ng pera. So dito siguro para gusto niyang patunayan na lahat ng mga transaksyon na kanyang sinaad ay talagang nangyari. So, kumbaga ito'y pagpapatunay ng sinseridad. Tama ba yung basa namin doon? Tama po. Okay. Kung Joel, isa na lang from my end. Baka may follow pa sila Mase. Pero of course, alam natin at handa kami sa coverage kanina na ang sesentro tayo at least dito kay VP Sara at saka doon sa mga papeles na related sa kanya. Pero sa affidavit na binasa kanina ni Madriaga ilang beses na mention si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kayo ba medyo na-shock doon or kaya ay nagulat kayo doon sa ilang mga instances na na-mention ang dating Pangulo at saka yung allegedly ay naging parte niya? First time kasi na narinig natin yung mga ilang mga nilahad ni Madriaga, pati yung pagpa-fundraising ng pondo kung saan sinasabi niya may 175 million allegedly na binigay para sa pagkampanya ni Vice President at meron pang another 100 million. So lahat po yan ay mga bago sa ating mga paninig ngayon at marami rin siya mga inilahad kagaya po ng 24 hours lang dinispose niya yung 125 million. Pati po yung mga land grabbing issue, pati po yung sa magnetic lifter, kung saan ay kanyang binabanggit na nakipag-ugnayan sa kanya yung yung asawa po ni Vice President. So marami naman pong bago at marami po tayong ikinagulat din.